instruction halos, no? Instruction. Tingnan natin sa Proverbs chapter 13 verse 18. Sabay-sabay natin basahin, no? Okay, ready? Go. Poverty and shame shall be to him that refuseth instruction, but he that regardeth reproof shall be honored. Tayo panalangin. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po nagpapasalamat sa oras na ito. Salamat Panginoon, muli na kami ay nakabalik dito. Nagkatipon-tipon ngayong hapon para sampayin ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Lord, patawad po sa lahat ng aming pong pagkukulang at pagkakasala sa inyong pong harapan. Hindi po namang linisin ang aming mga puso, sipan at mga gawa upang sa ganun po ay maging karapat-dapat po kami sa inyong pong harapan, Panginoon. Lord, bigyan niyo po kami ng kalakasan na makapagpatuloy kami sa inyong gawain. Ang Diyos po ng Espiritu po mag-guide sa amin at magpaunawa patungkol po sa inyong salita. Salamat po na marami sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, maaari na pong maupo. Our topic this afternoon, God's message is all about instruction. Okay? Gaano ba kahalaga? Kanina umaga, ano yung preaching natin kanina umaga? Alala nyo? Alala nyo ba? Yun, alala nyo. Unity. Tama? Kasi yung iba, pasok dito, labas dito no? Pero at least naalala nyo pa, yung unity. Mahalaga ang unity. Amen? Tingnan natin doon yung gaano ba kahalaga. This is pleasant, this is precious, and tayo dapat ay magkaisa. Amen? Magkaisa dito sa church, sa gawain dito, sa mga ministries. Pero ngayon, pag-usapan natin ay instruction. Ano sa Tagalog na instruction? Ano sa Tagalog na instruction? O mga estudyante, ano Tagalog? Panuto. Ayan, nakalimutan na, no? Wala lang face-to-face, nakalimutan na eh. Lalo na sa exam, di ba? Sa mga exam, lagi nakasulat, panuto. Sa English, pag English yung exam nyo, siyempre nakalagay doon instruction. Okay? Alam niyo mahalaga ang instruction, lalo na pagdating sa mga quiz. Okay? Halimbawa, sa ano natin, sa attendance, di ba? May instruction na ano, say here if you are present. May ganun. Tawagin. 1. Here. Kasi say here if you are present. Pag nagkamali ka, absent yun. No. Kasi instruction eh. Okay? 1. Here ma'am. Tapos, Pedro, present. Sa tingin nyo tama yun? Mali. Kasi ang instruction, say here if you are present. Ibig sabihin muna nandito ka, here, di ba, nandito, kung present ka. Yung mahalaga makinig ng instruction. Ba? Meron din naman instruction na ano, bilugan ang tamang sagot. Pero ano ginawa? Sinulat sa gilid ng number, kaya perfect sana, pero perfect 0. Yung ano, no? Mahalaga ang instruction. Kasi doon ka madadali, kahit na sabihin mo, ikaw ang pinakamatalino sa classroom nyo. Kung pagdating sa exam, kahit na perfect mo yan, kung pagdating sa exam, hindi ka marunong sumunod sa instruction, anong mangyayari? Bagsak ka sa exam. Tama? Kahit na sabi mong perfect yan, sabi ng instruction, yung sagot, ilagay sa gilid, sa guhit, ya? Sa gilid ng number. Anong ginawa mo? Binulugan mo yung sagot. Yung letter. Perfect ka nga. Mataas yung points mo. Pero, bagsak pa rin. Bakit? Hindi sumunod sa instruction. Kahit saan eh. Pagdating sa, ano ba mga instruction? Pagbuo ng electric fan, pag bumili ka nito, di ba? May makikita kang instruction. Anong dapat gawin? Ay, ganito pala. Dapat pala ang ulo nasa taas. Yung problema, hindi ka sumunod sa instruction, yung ulo sa ilalim. Tapos yung stand, wala. Hindi ka marunong sumunod eh, di ba? Lahat may instruction. Sa cellphone, pag bumili ka, may instruction din yan. Paano?
mahalaga ang instruction. Kaya sa Biblia, lalo na yung Book of Proverbs, alam nyo ba na itong libro na ito ay punong-puno ng instruction. At ang Biblia mismo, this is the Word of God and this is also an instruction. Pag sinabing instruction, panuntok. Pag hindi nasunod ang instruction, karamihan, talagang magkakamali ka. Tama? Pag hindi nasunod ang instruction. Ngayon, pag binuksan natin sa Biblia, dito sa 2 Timothy, sa natin, 2 Timothy chapter 3. Okay, 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ayan, makikita natin na ang Biblia mismo, ito ay instruction. Okay? 2 Timothy chapter 3 verse 16. Nakita na po? Anong page dyan? 2 Timothy 3:16. Anong page? 576. Okay. Sabay-sabay natin manahin na. Kita na? Kita na? Okay. Basahin natin. Ready? Go. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for reproof, for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Okay? Etong Biblia pala, sabi dyan, no, it is profitable. Ano mo pag sinabing profitable? Pakinabang. Ang Biblia pala ay malaki ang pakinabang sa buhay natin ito. Kaya nga ang Biblia, ang acronym ng Bible is Basic Instruction Before Leaving Earth. Yung B-I-B-L-E, Basic Instruction Before Leaving Earth. Kaya ang Biblia, bago tayo pumanaw sa mundong ito ang instruction ng Diyos. Kasi tingnan nyo kapag ang tao walang alam sa Biblia, lalo na yung pagdating sa katiyakan ng kaligtasan, sa tingin nyo, saan mapupunta yung pag namatay siya? Sa impyerno, kasi hindi niya alam yung instruction kung paano ang tao makapunta sa langit. Ang alam ng iba, para mapunta ako sa langit. Ang alam nilang instruction, magpakabait. Alam nilang instruction, magpabautismo. Ang alam nilang instruction, magpamiyembro sa simbahan. Pero ayon pala sa Biblia, ang instruction pala pagdating sa kaligtasan, mananampalataya. Yun pala ang instruction ng Diyos pagdating sa kaligtasan. Bago tayo pumanaw sa mundong ito yung instruction. Pag hindi natin alam ang instruction, pag pinawihan tayo ng buhay, sa impyerno tayo pupunta. Ngayon, bilang Kristiyano na ba tayo? Amen. Once na tumanggap ka sa Panginoon, you are called Christian. Nalaman natin ang instruction pagdating sa kaligtasan. Ngayon, naligtas na tayo, pero hindi pa doon nagtapos. Amen? Sabi ng Biblia, noong naligtas tayo, naging anak na rin tayo ng Diyos. Tama? Ngayong anak na tayo ng Diyos, hindi pa tapos ang instruction. Ngayon, ang instruction, which is the Bible, ito ay ginagamit ng Diyos para malaman natin kung ano ang mga dapat natin gawin bilang mga Kristiyano. Kasi alam nyo kung tayo mga Kristiyano, hindi natin alam yung instruction na nasa Biblia, mahirapan talaga tayong mamuhay as a Kristiyano. Okay? Kaya hindi porket anak na tayo ng Diyos, baliwala na lang, tapos na ang lahat. Okay, pupunta naman pala ako sa langit okay na lang, magliwaliw ako. Kasi pag binawihan ako ng buhay, sa langit din naman ako pupunta. Hindi po ganon bilang Kristiyano. Kailangan, susunod tayo sa instruction ng Diyos. Amen? Sabi niya, it is profitable for instruction in righteousness. Ngayon, ano ba kahalaga ang instruction? Ano ba dapat gagawin natin sa instruction? Okay? Ang Biblia, ito ang mismong instruction sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Ito yung dapat nating sundin. Ngayon, anong dapat gawin natin sa instruction? Sa Proverbs chapter 13, yun yung kanina, balik tayo sa Proverbs 13. Verse 18. Kasi alam nyo, merong resulta kapag hindi tayo sumusunod sa instruction. Proverbs 13:18. Okay, sabi dyan, basahin ulit natin. Ready? Go. Poverty and shame shall be to him that refuseth instruction,
but he that regardeth reproof shall be honored. Ayan, maliwanag oh. Poverty and shame. Ano yung poverty? Kahirapan. Sabi dyan, kahirapan at kahihiyan. Kahihiyan at kahirapan. Ang mapupunta sa iyo, if, sabi dyan, shall be to him that refuseth instruction. Pag sinabing refuse, ano yun? Ibig sabihin, inayawan mo, tinanggihan mo. So, maliwanag na sabi ng Biblia na kapag tinanggihan mo ang instruction ng Biblia, sabi doon, anong ma-experience mo? Poverty and shame. Kahirapan at kahihiyan. Sino gustong maghirap dito? Ako, pastor, gusto kong maghirap. Meron ba sa atin na gustong maghirap? Wala, di ba? Meron ba dito sa atin gusto ang kahihiyan? Meron ba? Ako, pastor, gusto ko ng kahihiyan. Wala eh, tama? Siguro, mga siraulo na lang yung taong magsasabi na, ako, pastor, gusto ko ng kahihiyan. Ako, pastor, gusto ko ng kahirapan. Wala. Walang gusto sa atin maging mahirap. Pero, may kondisyon. Kung ayaw mo maging mahirap, pero sabi ko nga sa inyo, ang kahirapan ay hindi ibig sabihin na porket mayaman ka ay hindi ka na maghihirap. Okay? Kasi sabi ko nga sa inyo, iba ang definition ng Biblia pagdating sa pagiging mayaman. Okay? Kasi sa tao, masasabi mong mayaman yan. Bakit? Maraming kotse, maraming bahay. Ay, mayaman yan kasi maraming pera yan. Pero sa Biblia, hindi. Ang totoong yaman na meron tayo, ang totoong blessing na ating natatanggap, sabi nga ng Biblia, di ba? Walang halong kalungkutan. Kung yung bagay na yan natanggap mo at masaya ka dyan, at ginagamit ka pa ng Diyos sa bagay na yan, masaya ka, then ano mangyayari? Yan yung blessing, tama? Ang tunay na blessing, yung masaya ka. Kasi maraming taong may pera, hindi naman masaya. Tama? Yung iba, may taong may pera, pero wala na, nakahandusay na lang, bedridden, may sakit, di na nila nagagamit yung pera nila. Pero sa atin, no, wala man tayo minsan pera, no? Pero nakakalakad ka pa, malakas ka pa, nakakakit ka pa sa puno, nakakasungkit ka pa ng mga mangga. Blessing yan. Diba? Sa ganyan mga bagay, masaya. Sipin mo wala man tayo ganong pera, pero nakakangiti tayo, di ba? Kunting kung wala na mangga, nakakasiyahan na kayo. Diba? Kahit di nagpapaalam. Diba? Sungkit pa rin. Diba? Ang tawag dyan, blessing na galing sa Diyos. Kasi yung iba, alam nyo, yung iba, katulad sa atin, na pag wala ng pera, hindi na makangiti. Kasi isang sulok lang, kasi walang pera, malungkot, wala daw blessing. Pero tayong mga Kristiyano, may pera o wala, masaya tayo. Amen? Amen. Pakitaan nyo ako ng masaya? Tawa naman yan, hindi naman. At masaya dapat tayo. Amen? Naglilingkod tayo sa Panginoon eh. Naglilingkod tayo sa Diyos. Ngayon, sabi ng Biblia, poverty and shame. Kahihiyan o kahirapan at kahihiyan ang mapupunta sa iyo kapag tinanggihan mo ang instruction. Maliwanag po na sabi ng Biblia sa Joshua 1:8, nabasa niyo na ba yun, ba? Joshua 1:8. Ano nakasulat doon? This book of the law shall not depart. Tingnan natin ulit. Okay? Kasi pinag-usapan natin dito instruction eh. Ang Biblia mismo, ito ang instruction natin. Kung ayaw natin ng kahirapan at kahihiyan, then sundin natin ang instruction ng Biblia. Joshua chapter 1 verse 8. Nakita na po? Anong page dyan? Joshua chapter 1 verse 8. Ha? 113. 113. Ayan, basahin natin na sabay-sabay. Ready? Go. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Alam nyo ang pangako ng Diyos talaga. Sabi niya, no, this book of the law. Ano yung book na tinutukoy dyan? Facebook? Facebook? Hindi. Eh, nakakapagtaka, bakit yung iba tutok na tutok sa Facebook, no? At kahit hindi naman importante, talagang tutok na tutok sa Facebook. Pero sabi ng Biblia, this book,
ito, yung hawak nyo, nasaan yung mga Bible nyo? Present pa ba? No? Tandaan nyo ang nagbabasa ng Biblia, kayo, hindi yung bahay nyo. Diba? Kaya huwag nyo iiwan sa bahay nyo yung Bible nyo. Diba? Sabi ng Biblia, tingnan nyo. This book of the law. Actually, ang tinutukoy nga dyan na book of the law ay yung first 5 books ng Old Testament Kasi sa Joshua pa lang, sinabi niya, this book of the law. Meaning, yung New Testament, that time, wala pa nun. Kasi nasa Joshua, Old Testament sinabi. So, ibig sabihin, yung ibang mga books sa Old Testament and then sa New Testament, wala pa. Yung binabanggit lang dito na this book of the law ay yung first 5 books. Ano yun? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Okay? Yung 4 na yun, ang tawag dyan ay Pentateuch. Ibig sabihin, from the word Penta, 5. First 5 books of the Bible is called Pentateuch. Ngayon, sabi doon, this book of the law. Kasi pagkatapos ng Deuteronomy, Joshua. So, yung Joshua, doon na nabanggit yung Joshua 1:8, this book of the law. Pero sa panahon natin ngayon, hindi lang first 5 books ang alam natin. Buong Biblia. Tama? 66 books na. Noon dati, sa kanila, 5 books lang. At sa kanila, naka-scroll pa yan Bawat books naka-scroll. Kaya ang haba nun. Pag sinulat nila. Pero sa atin ngayon, sige mo, ganyan na lang. Ganyan na. Ano ka na lang? Tawag doon? Lipat-lipat ka na lang mga pages. Hindi na tayo mahirapan. Halos talagang, talagang mabilis na lang. At madali na lang. Pero minsan, parang wala lang sa atin, di ba? Minsan parang hindi pa natin binibigyan ng importansya yung salita ng Diyos. Sabi dyan, this book of the law shall not depart out of thy mouth. Hindi mawawala sa iyong bibig. Ibig sabihin, laging pinabasa. Kasi instruction Ito, binasa natin, instruction to Sabi ng Biblia, but thou shalt meditate. Pag sinabing meditate, from meditation, di ba? Pag sinabing meditation, ibig sabihin, tahimik, talagang pinag-aaralan, seryosong pag-aaral. Yan yung meditation. Di ba? Alam nyo naman yung punto ko? Alam nyo naman yung ibig sabihin ng meditation? Talagang nag-aaral. Kaya, pagdating sa Biblia, hindi lang tayo basta basa Diba, magpasa lang tayo. Joshua 1:8, this book of the law, tapos mamaya, pray, tapos tulog. Hindi, kailangan. Yung sinasabi ng Biblia na meditate, talagang hinihimay-himay. Ibig sabihin, inaaral ng maigi. Ano ba ibig sabihin? Pag meron kayong hindi maunawaan sa Biblia, pwede kayong, mag-google, or pwede kayong tumingin sa dictionary, sa Webster, di ba? Ano ba ibig sabihin ng meditate? O aralin mo, yun pala. Hindi yung basa tayo ng basa, hindi natin naunawaan. Di ba? Yan ang mahirap doon. Pag yung instruction binabasa lang natin, hindi naman natin naunawaan. No? Kaya pagdating sa exam, bagsak pa rin. Sabi ng Biblia, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate. Ngayon, kailan natin ito binabasa at inaaral? Ano nakasulat? Day and night. Umaga at gabi. So, ang pag-aaral ng salita ng Diyos, it must be day and night. Umaga at gabi. Kaya yan ang lagi kong sinasabi sa inyo. Pag nagbasa tayo ng Biblia, pag gising mo ng umaga, basa ka. Kasi ang instruction ay day. Tapos, mamayang gabi, basa ka ulit. Bakit? Kasi nasa Biblia, ang instruction, day and night. Kaya hindi ako bilang pastor, hindi ako nagsasawang magpaalala sa iyo na halos kada simba, lagi yung naririnig yung pagbabasa ng Biblia. Kasi yun ang trabaho natin yun ang buhay natin. Pag walang Biblia, wala ang buhay natin. No? Noong dating Kristiyano ka pa, noong hindi ka pa Kristiyano dati, parang wala tayong pakialam dito tama? Pero iba na yung buhay natin. Ngayon, mga Kristiyano na tayo, dapat meron na tayong pag-ibig sa salita ng Diyos.
Tama? Sabi dyan, day and night. Ngayon, sabi dyan, tignan nyo. Pagkatapos yung basahin, that thou mayest observe, that thou mayest observe to do. Yun. Ibig sabihin, kung ano yung nabasa natin, anong gagawin? Sundin. Or gawin, sabi niya, that thou mayest observe to do. Ganun pala yun, yung sinasabi ng Biblia. Pag tayo pala ay nagpasa, day and night, at kung ano yung natutunan natin, dapat nating gawin. Amen? Sabi diyan, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. Kung ano yung nakasulat dito, babasahin at gagawin. Ngayon, anong resulta? Tignan nyo. Poverty and shame ba ang resulta? Hindi. Anong sabi? Ano sabi? For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Ang galing, no? Sabi ng Biblia, this book of the law, babasahin mo day and night, at kung ano yung natutunan mo, isa sa buhay mo. Ngayon, pag sinabuhay mo yan, sabi ng Biblia, anong mangyayari sa'yo? For then thou shalt make thy way prosperous. Yung landasin pala, magiging, prosperous. Alam niyo pag sinabing prosperous, masagana. Tama? Kaya gusto ba natin maging masagana? Kayo ba gusto niyo maging masagana yung buhay niyo? Sa ating buhay, yung pamilya natin, maging masagana. Anong paraan? Anong instruction ng Biblia? Basahin natin at sundin. Sabi diyan, for then thou shalt make thy way prosperous. And then thou shalt have good success. Sa ating buhay, gusto ba natin mag-success? Sa inyong pag-aaral, gusto nyo bang mag-success? Sino gusto mag-success dito? Ako, pastor, gusto ko maging successful nurse, successful teacher, successful engineer. Gusto natin yun. Pero anong instruction ng Biblia na dapat natin sundin? Basahin ang salita ng Diyos. Kaya alam nyo, kahit gaano ka ka-busy, don't forget to read God's Word. Kahit na busy ka sa pag-aaral, pastor, busy kasi ako, wala akong time. Hindi, ang totoo yan, may time ka talaga. Kaya nga, sakripisyo yan eh. Halimbawa, gabi ka na natapos sa pag-aaral mo, hindi ka pa nakapagbasa ng Biblia. Then you need to sacrifice. Kahit na inaantok ka, magsakripisyo ka, maglaan ka ng time para sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Kahit na inaantok ka, yung Facebook, kahit inaantok ka ganun isang mata na lang nakatingin ka pa rin. Antok na antok ka lang, pero nakaka-scroll ka pa rin. Bakit kaya hindi natin gawin sa Biblia yan, no? Na kahit inaantok ka na, sige lang magtiyaga ka, magsakripisyo, kasi salita ng Diyos yan, enjoy reading God's Word. Amen? Mag-enjoy tayo. Kung gaano tayo ka-enjoy sa Facebook, sa anumang book yan, dapat gano'n din naman tayo sa salita ng Diyos. Amen? Ang sinasabi ng Biblia, kung gusto natin mag-success sa buhay natin, ang paraan niya, nasa Biblia na, dito na nakasulat eh. Basahin natin, mahalin natin, nawain natin, at sundin natin kung anong sinasabi ng Biblia. Yun ang instruction. Kaya number 1 na dapat nating malaman, we need to hear, yun yung number 1, hear the instruction. Pakinggan natin ang instruction. Kasi kapag ang isang bata na hindi marunong sumunod sa instruction, anong meron? Palo. Diba? Palo kasi pag hindi ka nakanig ng instruction, sunod-sunod na yan. Magkakamali ka sa gagawin mo. Anak, sabi ng magulang, anak, magsaing ka. Isalin mo yung pusa. No. O ano ibig sabihin ng nanay doon? Instruction yun, di ba? Ano ibig sabihin ng nanay doon? Ibig sabihin, magsaing ka, isalin mo yung pusa. Ibig sabihin, sa pagkain, dagdagan yung sinain, di ba? Para ang problema si Juan, sinali talaga yung pusa eh. Kinuha yung pusa, tapos ilagay sa kaldero, tapos sinain talaga. Eh pagbukas ng nalo, bakit nandito yung pusa? Wala na, patay na. Sinama talaga sa sinain. Pero ang instruction ng nanay ay, mali nga naman talaga yun. Kasi yung instruction parang nakaka-confuse, di ba? Pero pag kayo nakarinig nun, so,
Manuel, kung sayang ka, isama mo yung pusa. Isali mo yung pusa ka lang. Isali mo yung pusa. Anong isip mo nun? Ha? O pwede na kumbaga, ano yan eh, pwedeng obvious naman yan. Alangan naman talagang kunin mo yung pusa. Tsaka obvious na yan, di ba? Ibig sabihin, dagdagan mo yung sinaing, di ba? Para makakain din yung pusa. Nagets nyo? Di ba? Ganun lang kasimple. Napaka-obvious naman kung kukunin mo yung pusa, tapos ilalagay mo sa kaldero. Di ba? Lalo magagalit talaga yung magulang. Kaya may mga instruction na dapat nilinawin, no? Diba? Kaya nga pag tayo nag-quiz, nag-exam, o ganito dapat ang ilalagay. True or false. Siyempre, tayo, para maging malinaw sa atin, ano ginagawa natin? Nagtatanong tayo, tama? Tinatanong, ma'am, ganito ba talaga yun? Ganito po ba yung gagawin? I-confirm mo, tama? Kaya may mga instruction kasi na hindi malinaw. Pero, itong Biblia, malinaw ito. Amen? Kung gusto mo ng tagumpay, itong Biblia, malinaw ito. Basahin mo, mahalin mo, sundin mo, sa buhay mo kung ano yung natutunan mo sa salita ng Diyos. Kaya, yung mga matapat na naglilingkod sa Panginoon, yun yung gusto, yun ang karapat-dapat na pagpalain. Pero kung ang Kristiyano, minsan mo lang makita sa church, minsan lang magbasa ng Biblia, minsan lang manalangin, parang malabo yata na pagpalain siya ng Diyos. Parang malabo yata na magkaroon siya ng good success sa buhay. Parang malabo yata na maging prosperous yung kanyang buhay. Bakit? Sa salita ng Diyos. Hindi siya marunong sumunod eh. Yan yung number 1. Hear the instruction. Dapat matutong makinig sa instruction. And sa Proverbs chapter 1, verse 8, may mga babasahin tayo yung ilang talata. Ising pa ba kayo? Tulog na yata kayo. Proverbs chapter 1, verse 8. Ayan. Nakita na po? Proverbs chapter 1, verse 8. Nakita na natin? Okay, basahin natin ha. Ready? Go. My son, hear the instruction of thy father, and forsake not the law of thy mother. Maliwanag instruction. Ano sabi? My son. Anak ko. No, hindi lang sa lalaki ito ha. My son. Kasama yung daughter. Babae na lang ito. In general ito. Sabi dyan, hear the instruction of thy father. Ano ba minsan ang instruction sa inyo ng mga tatay mo? No. Or yung mga magulang nyo. Anak, umuwi ka dito dapat alas 5 nandito ka na. Yung iba, wala, alas 6 na, hindi pa nakauwi. Alas 7 na, hindi na nakauwi. Diba? Instruction ng magulang. Kaya dapat, bilang mga Kristiyano, matuto tayong sumunod sa mga instruction nila. Kasi, babalik din sa atin yan eh. Tayo, naglilingkod sa Panginoon. Sumusunod sa utos ng Biblia. Pagdating sa magulang natin, lumalabag naman tayo sa utos. Kaya nabubutasan nila tayo. Diba? Kaya siguro iniisip ng mga magulang natin, ayun ba natututunan nila sa simbahan? Kaya bumabalik, di ba? Kaya pag galing ka sa school, di ba? Pag galing ka sa school, si Juan galing sa school, pagpasaway sa bahay, ano sasabihin ng magulang? Yan ba yung natututunan mo sa school? Di ba? Pumasok yung anak, si Juan pumasok sa school, pasaway pa rin. Yan ba yung natutunan mo sa bahay? Kaya pabalik-balik pagdating sa bahay, yan ba yung natutunan mo sa school? Pagdating sa school, yan ba yung natutunan mo sa bahay? Kaya nandito si Juan Saan ba talaga Ang point natin doon, dapat matuto tayo sumunod sa instruction. Dapat pakinggan natin maigi. Pag hindi natin na pakinggan maigi, magtanong. Ano po? Tama po ba yung ganito? Pastor, ganito po ba? Ako bilang pastor, kumbaga anak ko kayo sa pananampalataya tama? Ngayon, dapat matuto tayo magpasakop sa instruction. Lalo na kung ang instruction naman ay tama. Diba? Sinesend ko sa GC, diba? May instruction doon. Ano instruction doon? Magdala din ng ballpen para sa tithes. Diba? Para, maganda ganyan talaga ang gawin natin, no? Pwede kayo magdala ng sarili-sariling ballpen. Kasi pag may sobre dyan, nakapagbigay ba kayo ng tithes? Ng offering. Ngayon,
pag nandiyan na, kukuha na lang kayo dyan, di ba may sobre dyan? Hindi ko na papamigay sa isa't isa. Lagyan nandiyan na lang sa labas, nakalagay dyan, yan ang gagawin nyo, kukuha na lang kayo. And then pag upo nyo sa sa upuan, dapat may ready na kayong ballpen para ililista nyo na lang, isusulat nyo na lang, para hindi na maghiraman, para hindi na maging magulo. So, pwede ba natin gawin yun next Sunday? Amen? Yan ang gagawin natin ha. Para yung iba din, makano sila, hindi yung isang ballpen lang nagdala, dapat magdala ng ballpen flowers. Anyway, nag-uumpisa pa lang naman tayo, tama? Nag-start pa lang tayo. Pang ilang beses na natin sa tithes ngayon? Pangalawa na. At yan, lifetime yan. Hanggang sa maging teacher ka na. Hanggang sa maging ka na. Pansinin mo, pag naging matapat ka sa tithes, talagang sinisigurado ko sa inyo, pagpapalain kayo ng Diyos. Yun ang instruction ng Biblia, di ba? Give and it shall be given unto you. At pagdating sa Malakay, Malakay 3, masulat doon, and I will pour you out a blessing. Tama? That there shall not room enough to receive it. Talagang ibubuhos sa atin yung pagpapala ng Diyos pag naging matapat tayo sa tithes. Amen? Instruction din yun. Kaya sa Biblia, there's a lot of instructions na dapat natin sundin. At tingnan nyo mapapansin nyo sa buhay Kristiyano nyo na pag masipag kayong sumunod sa Biblia, talagang ginagawa nyo yung instruction ng Biblia, mapapansin nyo yung buhay nyo, magbabago yan. Mapapansin nyo, magbabago yung prinsipyo nyo sa buhay, yung pananaw nyo sa buhay, dahan-dahan. Pati yung kasuotan nyo, mababago yan. Basta sundin mo lang talaga kung anong instruction sa Biblia. Hanggang sa pagkalipas ng ilang taon, magugulat ka na lang, wow, ganito na pala ako ngayon. Pinagpapala ka na ng Diyos. Bakit? Kasi sa umpisa pa lang, sumusunod ka na sa instruction. Kaya mahalaga sa atin lahat, kahit sino dito, kahit sinong miyembro, mula bata hanggang matanda, lahat tayo dapat susunod sa instruction na ibibigay sa atin ng Biblia. Okay? At sa akin bilang pastor, kung ano naman ang instruction ko sa inyo, gawin nyo rin hanggang tama. Okay? Pero kung ang instruction ay hindi maganda, yun ang huwag natin susundin. Tama? Utusan kayo. Jay, bili ka ng alak. Bili ka ng Red Horse. Tama ba ang instruction yun? Ako, pastor. Jay, bili ka ng Red Horse. Inuman tayo. Tama ba yan? Hindi. Kasi walang instruction yun. Tama? Kaya sa akin, bilang pastor, makikita nyo naman ako. As a pastor, I lead you, talagang ginaguide ko kayo through the Word of God. At kung alam nyo na talaga na tama talaga, at nasa Biblia naman, amen? Nasa Biblia naman, sumunod tayo. Tama? Sumunod tayo. Ang prayer ba, instruction yan? Ang prayer ba, instruction? Amen. Ang pagsisimba ba, instruction? Amen. Ang pagbabasa ba ng Biblia, instruction? Amen. Yung mga sinasabi natin dito sa pulpito, lahat yan instruction. At lahat yan ay dapat nating sundin. Kasi alam nyo, tayo din ang makikinabang. Ngayon kung pasaway ka at ayaw mong sumunod sa instruction, ikaw din makikinabang ng sumpa na galing sa Diyos. Kaya alam nyo, marami na akong narinig na marunong sumunod sa instruction at pinagpala ng Diyos. At marami din naman akong narinig na hindi marunong sumunod sa instruction. At ano nangyari? Wala, nandun sila sa poverty and shame, kahirapan at kahihiyan. Kaya alam nyo, hindi na sikreto yung pagiging mayaman yung paraan para maging mayaman. Hindi na sikreto yan. Sinabi na mismo ng Biblia. Mamaya pag-uwi nyo, pag-aralan nyo yung sinabi ko na Joshua 1:8. Pag binasa mo ang Biblia at minahal mo yan, at sinunod mo kung anong sinasabi ng Biblia, ano sabi? Magkakaroon ka ng your way will be prosperous and thou shalt have good success. Alam nyo, pwede nyo namang marating ang success kahit na hindi kayo naglilingkod sa Diyos. Maraming taong naging successful, hindi naman nagsisimba. Bakit ganun?
Kasi alam nyo, ang diablo, nagbibigay din siya ng successful eh. Sabi doon ng Biblia sa Joshua 1:8, good success. Tama? Maaring successful sila sa buhay nila, but that's not good sa mata ng Diyos. Kasi alam nyo, mas maganda na naging successful ka dahil sa alam mong tinulungan ka ng Diyos. Kaysa naman naging successful ka dahil sa nagsikap ka. Kaya pag nagsalita ka, ay kasi kaya ako ito nakuha dahil sa naging masipag ako, nagtiyaga ako. Wala na, hindi mo na na-recognize ang Diyos. Pero iba yung taong naging successful dahil sa umasa siya sa Diyos. Tama? Kaya pag siya nagsalita, naging ganito po ako dahil sa tulong ng Diyos. Dahil sa tulong ng Panginoon. Iba eh, pag yung taong naging successful na hindi kasama ang Diyos, mayabang yun. Tama? Kasi ganito siya, pinagmamayabang niya yung sarili niya. Pero matindi kapag naging successful ka at kasama mo ang Diyos. Sigurado yan, naka-maintain yung pagiging successful mo yan. Kasi kasama mo ang Diyos. Hindi tayo iiwan ng Diyos. Pangako niya yan eh. Thou shalt have good success. Kaya maniwala kayo. Totoo yan. Mahalin mo ang salita ng Diyos, sundin mo ang instruction ng Biblia, time will come. You will become successful. And your way will be prosperous. Yung buhay mo, yung landasin ng buhay mo, magiging sagana yan. Magiging sagana yan. Kaya huwag mong tignan yung sitwasyon nyo ngayon na, ay, mahirap lang kami. Wala kaming mararating. Yung papa ko, ganito ang trabaho. Yung mama ko, ganito ang trabaho. Mahirap lang kami, wala kaming mararating. Huwag kang tumingin sa ganun. Ang tignan mo, susunod ako sa instruction ng Biblia. Amen? Kasi alam nyo, ang pagpapala ng Diyos, hindi yan nakabase sa ano natin eh, sa sitwasyon natin na, yung nakikita ba natin, ay, malabong makapagtapos ako ng pag-aaral kasi ganito yung mama ko, ganito yung trabaho ng papa ko. Yung papa ko walang trabaho, mama ko walang trabaho. Huwag tayong tumingin sa bawat sitwasyon ng buhay natin. Amen? At huwag tayong mainggit. Bakit sila? Ang ganda ng pag-aaral nila. Di wifi pa sila. Kami, ganito lang, yung bahay namin, pag umulan, yung tulog pa, tumatagas pa. Tapos, hirap kami sa buhay, hirap kami sa pagkain. Tandaan nyo, huwag kayong tumingin sa sitwasyon natin ngayon. Ang tignan nyo kung paano ka maglingkod sa Diyos. Balang araw, pagdating ng ilang years na, halimbawa, 5 years or 10 years, siguro 10 years, ilan taon na kayo nun? After 10 years. 10 years. Ha? Ilan taon ka na? 17 ka ngayon, di ba? After 10 years, 27 ka na. Diba? Siguro, ano ka na nun? Anong course mo ka? Engineer ka na siguro nun. Diba? Ikaw, anong course mo? Okay na naman. Ilan taon ka na? 24 ka na? 14. After 10 years, 24 years old. Siguro nun, nandun ka na sa point na makapagtapos ka na. Ikaw niya. Ilan taon ka na? 13. After 10 years, 23. Diba? Ikaw ano? Kailan? 22. Mga talagang binatalaga na kayo ngayon. Sana man lang after 10 years, baka yung iba sa inyo, after 10 years, laki na ng tiyan, no? Buntis na. Sana hindi gano'n, di ba? Sabi ko nga sa inyo kaninang preaching, umaga, merong 4 factors of life na tinatawag, di ba? Ikaw ano ilang taon na? 20. After 10 years, 30 ka na. No? Pero sa loob ng 10 years na yun, siguro 3 years, baka ano ka na eh, teacher ka na eh. Eh ano ka na, graduating ka na ba? Second year. College, ilang years pa? 4 years. Sabihin mo, ano na lang, 3 years na lang. No? 3 years na lang, teacher ka na. Patuloy ka lang ha. Huwag kang makalimong sa Diyos. Yung iba kasi, pinagpala lang, naging professional na nakalimot na. Hindi na nila naaalala yung mga tao na nag-pray sa kanila. O dito sa church, pinag-pray natin ang bawat isa. Pinag-pray po kayo na maging successful kayo, maabot nyo yung mga pangarap nyo. Ang problema sa iba, nung naabot na nila yung pangarap nila,
Yung iba nakalimot na. Hindi man lang nila naalala na may pastor na nanalangin sa kanila nung sila nag-aaral pa. Hindi man lang nila naalala yung church na nag-pray sa kanila nung sila ay nagsisikap sa pag-aaral. Ano nangyari? Yung iba, naging professional na, malaki na ang kinikita. Anong ginagawa ng iba? Wala na, nawawala sa church. Sabi nga sa inyo, pupunta yung iba sa church na di aircon, malaki ang simbahan. Sabihin nila, pastor, hindi na kami bagay dyan kasi mainit sa church nyo eh. No? Baka ganun, no? Sana hindi kayo maging ganun, ha? Kapag mga naging professional na kayo, pag naabot nyo na yung mga pangarap nyo, nawa, maalala nyo yung church na nagpipray sa inyo. Yung prayer ko sa inyo, maging successful kayo, makuha nyo yung mga pangarap nyo, lahat kayo maging professional, basta focus lang kayo sa pag-aaral. Huwag muna sa sa boyfriend, sa girlfriend, kasi sure yan, pag inuman nyo yan, sira talaga ang buhay nyo dyan. Marami na rin akong nakitang ganyan. Wala na, hindi na nakapagtapos ng pag-aaral, kasi ang inuuna, pagtatrabaho na. Kaya yung iba bumabagsak sa construction. Hindi naman masama yung mga ganong trabaho, pero dapat mas malaki pa sana ang sahod mo kung nag-aral ka ng mabuti, tama? Kaya hirap sa buhay. Kaya pag nagkaasawa ng maaga, saan mapupunta? Doon din sa magulang, doon din titira. Hirap sa buhay. Bakit? Sira na. Hindi niya na sinunod yung instruction. Ano yung 4 na sinabi ko kanina? 4 factors of life. Ano yung number 1? Fear God. Magkaroon ng takot sa Diyos. Yung talaga, maglingkod ka sa Diyos, maging matapat ka sa Diyos, mahalin mo ang Diyos. Number 1 is fear God. Then number 2, ano yung number 2? Finish your course or finish your studies. Habang naglilingkod ka sa Panginoon, may takot ka sa Diyos, then aral, sipag. Finish your course, finish your study. Anong grade kayo dito? Anong grade yung pinaka dito? Grade 7, sino? Dito. O grade 7. Grade 8. Grade 9. Grade 10. O grade 7 yung pinaka dito. Magsikap kayo sa pag-aaral. Lahat kayo. Aral. Bulog na tuloy ako. No? Sipag at tiyaga. Focus sa pag-aaral. And then, finish your course. Ano yung pangatlo? Find a job. Pagkatapos mo mag-aral, maghanap ka ng trabaho. Tama? Siyempre, yung trabaho nga hanapin mo, depende sa course mo. Tama? Kung ang course mo ay teacher ka. Obvious naman yan. Tama? Then ano pa? Kung engineer ka, siyempre para sa engineering. Kung police ka, police. Tama? Pero wala namang problema kung makakita ka ng trabaho na medyo malayo sa ano mo. Ang mahalaga doon, nakapagtapos ka at kumbaga medyo mataas-taas na trabaho. Tama? Kumpara sa trabaho na hindi naman nakapagtapos, na pwede naman talaga siya makapagtapos. Pero hindi niya kasi pinili yun. Pinili niya mag-asawa agad. Wala. Sira ang buhay. Sira. Diba? Find a job. And then yung pang-4, find a mate. Yun na yun. Pag nakapagtapos ka na ng pag-aaral, yun na ang pag-aasawa. Alam mo yung 4 na yun, hindi pwedeng maramul-ramul yan. O masyapol. Hindi pwede. Kailangan una, fear God. Pangalawa, finish your course. Pangatlo, find a job. Pang-4, find your mate. Alam niyo ang problema ngayon sa kabataan, inuuna nila yung pang-4. Ano yung pang-4? Find your mate. Pag pumasok sa school, first day of school, may maganda dun sa akin yan ay mag-ano yan. Iligawan ko yan. Yun na. Sa mga babae nung, bako naman. Kaya, pa-cute, di ba? Kaya alam nyo, ang point ko doon, hindi natin pwedeng i-rumble yung 4 factors of life sa buhay natin. Kailangan dyan talaga, fear God. Tawang-tawa. Fear God. Magkaroon tayo ng takot sa Diyos. And then, finish your course. And then, find a job. Find your mate. Alam nyo, ganito ang sitwasyon ngayon. Inuuna yung find your mate. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina minsan nalulungkot ako bilang pastor, lalo na pag lumabas ako dito, nagbahay-bahay ako. May mga kabataan akong nakikita dito na bata pa lang, buntis na.
Diba, may mga kilala naman kayo dito, di ba? Na bata pa lang, maaga na nag-asawa. No? Bata pa lang, 3 na ang anak. Diba? May mga nakakausap ako dito na bata pa lang, maagang nag-asawa. Kaya pag inobserbahan ko yung buhay nila, pag minsan lumalabas ako dyan, makikita ko yung hirap. Hirap sa mukha nila na ano, yung pag tinignan mo yung mga tsura nila, hirap sa buhay. Diba? Bata pa lang, may karga ng anak. Ang point ko doon, hindi pa panahon, pero dun, yun ang pinasok mo eh. Tama? Yun ang pinasok mo eh. Ano mangyayari? Inuna mo yung find a mate, then pagkatapos ng find a mate, sa tingin mo, you finish your course? Hindi na. Kasi, pag nagkaasawa ka at nagkaanak ka, mahihirapan ka ng mag-finish ng course. Tama? Ano na yung susundin mo? Find a job na. Kasi may pamilya ka na, maaga kang nag-asawa, nagkaanak ka pa, alangan naman matatapos mo yung pag-aaral. Mabuti kung sana kung mayaman kayo at able ka talaga at talagang hindi ka masa-sidetrack. Kasi mostly pagdating sa ganyan, pag maagang nakapamilya, hindi na talaga nakakapagtapos ng pag-aaral. Karamihan. Yung iba naman nakakapagtapos, pero karamihan talaga na hindi na maagang nag-asawa, hindi nakakapagtapos. Kasi yung papasok na dun yung responsibilidad. Tama? Habang nag-aaral ka, masa-sidetrack ka eh. Ma-out of focus ka, hindi ka makakapag-focus. Bakit? Kasi habang nag-aaral ka, iniisip mo yung anak mo. Iniisip mo yung kakainin ng anak mo. Iniisip mo yung kinabukasan ng pamilya mo. Kaya habang nag-aaral ka, imbis na tapusin mo yung pag-aaral mo, nakikita mo yung hirap ng pamilya mo, anong isipin mo? Magtrabaho na lang ako. Kaya hindi ka na talaga makakapagtapos ng pag-aaral kasi isip mo na magtrabaho kasi hirap na yung pamilya mo. Tama? Trabaho na lang ako. Then yun din na yung pangalawa. Find a job. And then, syempre, pag nagharap ka ng trabaho, hindi ka naman nakapagtapos ng pag-aaral, saan ka babagsak? Anong trabaho? Makaring construction. Pero ganito hindi ko minamali ang mga construction workers. Saludo ako sa mga construction workers. Pero ang point ko doon, meron ka naman kakayahan sanang makapagtapos ng pag-aaral at makakuha ng kurso at makasahod ng mas malaki pa kaysa sa construction worker. Hindi mo ginawa. Bakit? Inuna mo kasi yung find a mate. Tama? Sayang. Hanggang sa paghinga mo sa bahay, habang natutulog ka, pumapasok sa isip, sayang. Dapat nakapagtapos ako ng pag-aaral. Wala na. Yun na ang buhay mo talaga hanggang sa lumaki na lang yung anak mo. Yun na talaga kayo. Maliban na lang kung nagano kayo sa loto. Diba? Pero, Kristiyano tayo tama? Ang tanging paraan yan, para talagang umayos, maglingkod sa Panginoon. Kaya yung mga maagang nag-asawa dito, mga maagang nabuntis na, kinakausap ko sila lingkod ka sa Panginoon, mag-church ka. Anong kadalasan sinasabi nila? Si pastor, trabaho. Yung ganong edad nila na dapat wala pa silang anak, dapat nakakapunta pa sila sa church tulad nyo, di ba? Nakakapunta kayo sa church kasi wala pa kayong gaanong responsibilidad pagdating sa mga ganon. Tama? Kaya sila, wala na. Hindi na sila nakakagaano nakakapagsimba. Pero kaidaran nyo lang halos sila. Kaya, be wise. Matutong sumunod sa instruction. Pag hindi pa napapanahon, huwag mong gawin. Amen? Pag hindi pa napapanahon mag-asawa, huwag mo na mag-asawa. Mag-aral tayo, sipag sa pag-aaral, mag-focus, at kapag nakapagtapos, dun na. Tama? Kaya, inuna yung find a mate, then find a job na. Ang masakit pa dun, huli na yung fear God. Tsaka ka maglilingkod sa Panginoon kapag nagkawindang-windang na yung buhay mo. Tama? Baka kang nagkaasawa. Hirap kayo sa buhay. Hirap kayong kumita. Hirap kayo sa trabaho. Then dun mo na maaalala ang Diyos ngayon. Tama? Na maglingkod sa Kanya. Kaya, ngayon, itong mensahe na ito, alam nyo na to. Kaya, nasa sa inyo na lang kung gagawin nyo. Tama? Basta ako, ang trabaho ko bilang pastor, paalalahanan ko kayo, paalalahanan ko. Ngayon, kung hindi kayo makinig sa instruction,
na nasa Biblia, pag nasira ang buhay natin, wala. Balang araw maaalala ng tama na si pastor, dapat pala sinunod-sunod ko yun. Fear God. Tandaan nyo yan lahat tayo dito. Isa puso nyo at isa isip nyo. Ano yung number 1? Fear God. Number 2, finish your course. Number 3, find a job. And then number 4, find a mate. Hindi nyo pwedeng balik na rin yan. Amen? Hindi nyo pwedeng balik na rin yan. Kailangan sunod-sunod yan. Kaya pwede nyo isulat yan sa kwarto nyo. 4 factors of life na dapat unahin. Fear God. Finish your course. Find a job. And then find a mate. Nawa, balang araw, walang lalapit sa akin na, Pastor, may anak na ako. Diba? Kaya kayo, mga kababaihan, mga boys, mag-ingat tayo Unahin natin ang Diyos. Dahil, marami nang naging halimbawa, alam ko marami na kayong kilala na maagang nagkaanak, diba? Huwag na natin silang tularan. Iba tayo, mga Kristiyano tayo. Amen? Sumusunod tayo sa Diyos. Tama ba? Tayo mga Kristiyano, let us hear the instruction. Amen? Matutong makinig. And then last na tayo sa Proverbs, natin sa Proverbs chapter 4 verse 13. Proverbs chapter 4. Isip pa ba kayo? Proverbs chapter 4 verse 13. Saan kaya yung iba? Makatulog siguro. Alam niyo yung ginagawa natin ngayon, tawag dyan, basta para sa Panginoon. Tuloy lang, tama na? Yung iba siguro, hindi nag-alarm. Kaya kayo, kung matutulog kayo ng tanghali, lalo na linggo, mag-alarm kayo. Kailangan ganito, alas 2 mag-alarm ako. Para pag gising, siyempre, magbibihis ka niya, mag-aayos ka. Para pagdating ng alas 3, punta ka na sa church. No? Dapat ganyan. No? Hindi yung nagising na lang, papatulog ulit. No? Hindi ganon. Kasi linggo, okay lang sana kung Monday, walang problema. Monday, Tuesday, okay lang yan, walang problema. Pero ang concern natin dito, sa Panginoon kasi. No? Para kasi sa Panginoon. Huwag natin kakalitan. Anong sinabi ko? Proverbs 4, verse 13. Yung number 1, ano yung number 1? Hear the instruction. Ano yung number 2? Sabi dyan sa 13, basahin natin. Go. Take fast hold of instruction. Let her not go. Keep her, for she is thy life. Ano yung number 2? Hold the instruction. Ano yung number 1 ulit? Hear the instruction. Matuto tayo makinig. Then pangalawa, hold the instruction. Ibig sabihin, panghawakan natin ang instruction ng Biblia. Mahalin natin ito. Take fast hold of instruction and let her not go. Huwag yung her dyan, yung tinutukoy dyan, yung instruction. Okay? Yung instruction na tinutukoy dyan na her. Kasi bakit pa pag sinabing her? Speaks of, yung maramihan, di ba? Kasi pag babae yung tinutukoy, ano yung tawag doon? Yung parang reproduction, right? Pagpaparami, pagbabae yung pinag-usapan. Kaya itong instruction kasi, ang point dito, marami kasing instruction Kaya ang ginamit na word, her. Tama? Kaya sabi dyan, take fast hold of instruction, let her not go. Ibig sabihin, wag mong hayaan na yung instruction ay mawala sa'yo. Panghawakan mo yan, lalo na yung salita ng Diyos. Kung ano yung instruction ng Diyos, magbasa, manalangin, magsimba, mag-share ng Biblia, panghawakan mo yan at sa buhay natin. Sabi ng Biblia sa Joshua 1:8, a prosperous way and then good success. Ano pa sabi? Keep her. Yan. Keep. Sinabing keep, itago? Hindi. Ibig sabihin ng keep her, panatilihin. Tama? Ibig sabihin yung instruction, pwede naman keep na itago or pangalagahan. Pero yung sabi dito, panatilihin natin yung instruction sa atin. Huwag natin silang pakawalan. Tama? Sabi niya let her not go. Keep her. Ito maganda, tingnan nyo. For she is thy life. Ang instruction pala,
ito pala yung buhay natin, no? She is thy life. Kaya pansinin nyo, pag ang isang Kristiyano hindi marunong sumunod sa instruction, yung buhay niya nasisira, nagkakawindang-windang. Kaya sabi ng Biblia, keep her, let her not go, for she is thy life. Ito yung buhay natin, ha? Kaya instruction, matuto tayong sumunod, kasi ito ang buhay natin. Amen ba? Ito ang buhay natin. May verse pa ba? Proverbs 10, tignan natin. Proverbs 10, verse 17. Proverbs chapter 10, verse 17. Sige, basahin natin. Ready? Ready, go. He is in the way of life that keepeth instruction, but he that refuseth reproof erreth. Tignan nyo sabi dyan, he is in the way of life. Yung ating landasin, talagang buhay yan. Ibig sabihin, yung ating landasin, hindi patungo sa sa kahirapan o sa... Sabi dyan, ang buhay natin ay patungo sa talagang buhay. Prosperous life, magandang buhay. Sabi dyan, he is in the way of life that keepeth instruction. Ito pang nakakalungkot. But he that refuseth reproof erreth. Yung refuseth, pagtanggi. He that refuseth reproof. Yung reproof naman, yung sa pagsaway. Pag itong Biblia kasi, sinusuway tayo. Pag mali tayo, susuwayin tayo ng Biblia. Pansinin nyo sa preaching, di ba? Pag ako nag-preach, yung pastor,